Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:53. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junal Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Gobyerno provincial kan Kamara de Sur sa paagininda Congressman Elre Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, tarabang-tabang tanganing maitindog ang fruit and vegetable processing facilities sa banwaan kan pili Kamara de Sur. Mga paratanom ninyo pigkukonsidera ni Congressman Elre Villafuerte na bagong mga bayani ngunya na panahon. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, DepEd Bicol na itauna sa mga parakawat na nakaguno nin medalya sa palarong pambansa anda sa indang mga insentibo. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, soltero na may kaso ni na pandulugos na dakop duman sa banwaan kan Garchitorina, Kamara de Sur. Saro pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, taruan gadaanda saruan irido sa nangyaring pambabadil duman sa banwaan kan Sipukot, Kamara de Sur. Kuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Departamento o National Irrigation Administration sa Kabikulan nakapag-dulman ni naabuton sa 3.2 bilyones pesos na tabang sa irigasyon sa mga parauma sa Kabikulan. Kaya ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdong. Mga tugang liwat, maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junal Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, ang pagbubukas sa pagpapaarkila asin na pagsingil sa Metro Naga Sports Complex, pinag-almahan o pinag-question ka na mga taga-Siyudad Canaga. Mayo na kaya ninpundungon yan ang lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga. Iyan ang magkapirang mga kaputan kan Naga City o mga naginyo ka na matunugan ninda ang pagpapaarkilana ka na Metro Naga Sports Complex na saro naman sa nakakatabang kuta na sa pagtaunin onra kan mga atleta sa laog kan Siyudad Canaga poon pa kay do na kung sain digdi nagbabali sa mga kompetisyon. Pig-question kan mga naginyo ang pagiging limitado kan paggamit ka na sambit ng sports complex sa mga nanggana sana ninhuli man tapano naman subuot ang ibang mga atleta na daiman na gana alagad kaipuan mananggad na digdi magpraktisa sa nasambit ng sports complex pero ini pig papangalad dagdag pa kana mga iniya na digdi sindana dit kanda kapasidad ka na mga atleta na kinakaipuan pa nga magbayad tangani sana nga makapag practice o makapag-insayo sa nasambit ng pasilidad ninhulitan ni pigpapa sa pribado na kan lokal na gobyerno kan siyudad kan Naga. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal,
pahayag ka na Philippine National Police o PNP digdi sa laog ka na probinsya nin Camarines Sur sa pagi ni Police Colonel Julio Cesar Domingo. Ana PNP Provincial Director kan PNP Provincial Office sa laog kan Camarines Sur na mataw sinda nin 100% suporta sa mga eskwelahan sa liwat na pagburukasan kaninin na klase sa masunod na semana. Ginibo anda Command Conference kan Philippine National Police o PNP Camsur sa indanang tiglatag ang mga estratehiya sa mga eskwelahan na lalo na sa mga lulaying areas dangan si mga yaon sa lugar na identified na may mga new people sa Army NPA. Ana pag-lance kanda offline na balik eskwela ana PNP Camarines Sur magiging stakeholder kan DepEd Camarines Sur asin man kanda mga yaon sa parte mismo kanda mga eskwelahan sa mga pagtaraid na mga lugar anda mga miyembros kan PNP anda padagos na matabang sa mga eskwelahan lalong-lalo na sa Brigada Eskwela ang kada Municipal Police Station Police Mobile Force Company asin Iriga City PNP mataumanin information campaign sa paagiman kan pagtaunin contact number sa eskwelahan kung may oras ni na mga emerhensya. Pahayag pa ni Provincial Director Colonel Domingo na ana mga kapulisan sa laog kan Camarines Sur poon pa kayto nagtatabang sa mga eskwelahan na pati naman sa mga pagtaraid na mga komunidad sa kada pagbubukas kan klase o kung may okasyon man sa eskwelahan na kinakaipuan ang serbisyo kan mga miyembros kan Philippine National Police. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong lalaki duman sa Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur, arestado sa kasong acts of lasciviousness. Buyet Paderes sa detalye. Inaristar kan mga pulis ang 51 anyos na mister dyan sa Zona 5 Barangay San Isidro sa Banwaan ng Magaraw, Camarines Sur. Huli sa kasong act of lasciviousness ang suspect bilistong si Artemio Aspi Anay aka kayo o kayong residente kan barangay Karangkang Sinambit ng Banwaan. Sinabi sa report ni Police Corporal Randy Quintana, warrant officer kan Magaraw PNP na ang warrant of arrest may petsang July 22, 2023 huli sa palipat-lipat kan lugar na itulos ini narada ko. Alagad ka nakaadik alaw sarong matabil na concerned citizen ang nagtimbre sa inda na ang suspect yaon sa barangay San Isidro. Naglalakaw-lakaw, naghahanap naman ng magugumblong babae kung kaya antes pa man aliwat na makapambiktima tulos nilang pinusasan ang suspect na si Artemio. Ang suspect tutubutan silang makalabas sa karsel temporaryo kung ini makakatao nimpiyansang 36,000 pesos. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kanda mga barata sa lado lokal, arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP kanda Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur anda sarong rapist inaristo ini duman sa parte mismo kanda Banwaan kan Garchi Turina, Camarines Sur bandang alas 2:15 magawon kanda sudma sa barangay kan Manggugon, Lagunoy, Camarines Sur ang tracker team kan Garchi Turina pinaga dakup ada suspek na si Michael B 37 anyos soltero residentes kan Manggugon, Lagunoy, Camarines Sur. Ianda sa bisa kan mandamiento de arresto na piga paluwas ni Honorable Judge Rene Moralio de la Cruz, an acting presiding judge kan RTC Branch 63 duman sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Ada sambit na nga suspek na atubang sa kasong duwang gayong panglulugos kung saan ini nakarestro sa sala kana nasambit na nga huwes ana suspek yaon na ngunyan sa kulungan kanda Garchi Turina PNP asin mayo nin piyansa na pigre-rekomendar ang korte para sa iyang temporaryong libertad.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, duwang menor de edad erido sa nangyaring aksidente duman sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Mike, grabe to sa detalye. Naagras doon mga minor de edad na lunad ni na sarong motorsiklo matapos tan mga ini ang nakasabat ng aksidente dyan sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Pamplona alas 9:45 ni nabanggi ka subanggi kan mangyari ang insidente duman sa sitio Kuntod, Barangay Patong, Pamplona, Camarines Sur. Minaman na subot kang sarong Melchor Diasta, 42 anyos, soltero, ang sarong sedan papasiringon duman sa barangay poblasyon kan Pamplona na pinagmamaneho kan 16 anyos na minor de edad na residente kan Zone 3 Barangay Patong, Pamplona. Bakride man ka nasa motorsiklo, iyon sarong 15 anyos na minor de edad kana kaparehong barangay. Dinhuli sa pagkakabanggaan kang duwang mga motorsiklo, ang parehong minor de edad na lunad kan motorsiklo, ang parehong nagsapo ni na pagkairido sa indang mga lawas na naging dalan para sindah ang naragapan kan mga autoridad asin pinagdalagan sa Bicol Medical Center dyan Syudad Dinaga para sa magkakanigong atensyon medikal. Para sa serbisyo publiko, si Mike Rabito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, gadan ang sarong Taganaga asin iriduman ang sarong Taganaga kan ini pagbabadilon duman sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. Nangyari ang insidente alas 6:40 nina pagkaaga kanda sudma sa Zona 7 Barangay kan Manga, Sipukot, Camarines Sur. Anda nasambit ng insidente mismong pinagpaabot ni punong Barangay Rostom Abiera kada barangay kan Manga, Sipukot, Camarines Sur sa mga miyembros kan Philippine National Police. Sinabi kani na igwa nangyaring shooting incident sa laog mismo kan sa indang barangay. Sa pag-imbestigar kan mga miyembros kan PNP na nagdalagan tulos sa lugar kan pinangyarihan kan insidente, napagaraman na anda biktima iyo si Boots B nasa tamang edad, mayagum, residentes kan Parkview, Barangay Calawag, Naga City. Asin an sarupang King Russell is 25 years old, soltero, salesman, residente kan Magsaysay, Naga City. Anasambit ng duwang personang Taganaga ang lunad kanda sa indang motorsiklo sa parte mismo o lunad kan sa indang motorsiklo na pinagpapadalagan sa parte mismo kanda barangay kanda Kalampinay, Sipukot, Camarines Sur. Alagad ini ang pinagabadil kan duwang daibistado nga suspetsado. Nagresulta tanganing ang biktima magsapo ninda grabing tama ninda bala sa lawas kani si Boots Vasquez. Ang sinasabing ini ang tulos na binawianin buhay sa lugar kanda pinangyarihan kanda insidente. Mantang si Russell San Juan and sinasabing ini nagsapo manin tama nin bala gikan na sa day pa maaraman na kalibre nin baril. Ini anda pinagadara sa Bicol Regional Geriatric Hospital dyan sa parte mismo kanda Banwaan kanda Kabusaw, Camarines Sur. Ang duwang suspect na iyo ang responsable sa pangbabadil ang tulos na nagdulag sa day maaraman na direksyon sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. Ang mga miyembros kan Philippine National Police kan Sipukot ang blankado pa sagkod ngunyan kung ano ang motibo asin kung sisay ang mga suspetsado sa pambabadil sa duwang Taganaga na nagresulta kan saro digdi ang binawian nin buhay. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, atubangan kan mga eskwelahan sa Kalabaan kan Piña Francia, ipagbabawal na ang pagparada nin mga bihikulo. Boss o Kaisminda sa detalye. Saro sa rekomendasyon ka na Naga City PNP, mapadapit sa prokasan na klase na ipagbawal na ang pagparada
kan mga sasakyan sa mga tubangan kan eskwelahan sa Kalaban kan Piña, Francia Avenue. Ning hulita inisubot ang nagiging kausa kan traffic imbes na ang pinagpaparadahan iyon nila subot ang gamiton na babaan kan mga pasahero alagad day nangyayari ning hulita pinagpaparadahan nin mga sasakyan. Kaya sa ginibong nga pag-meriting pinag-suggest subot kan PMP na ipagbawal na ang pagparada kan mga sasakyan lalo na kung igwanin klase. Pero kung may pulis po kita, sa tabang din po kang sa tuyang PSO, data po na yung papaparkingan. Kasi property na po yung kang Naga College, property po yung kang Central School, kang Kamhay. So yung portion na yan, papaliunta po dyan ang gabos na nagpaparking. So kaya magiging-coordinate po kita sa PSO para malaganing no parking sign. Para dumaan na po talaga magbaba, magsakay pasahero. Ini yung mga jeep. Yun na po. Coordinated po yan. Ano rin ang target? Partiyan ka naging pahayag ni City Director Erwin Rebellion sa iyang suhestyon na magkaigwanin na maray na parkingan o maray na babaan ang mga sasakyan, mga pasahero sa nasampitan ng lugar kung kaya mas maray subot na dain na pagparadahan nin anuman nasasakyan. Dagdag na bareta sa Lado Localos Karismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigsimbag na ni Congressman Elre Villafuerte ang mga pagpapakaraot ni Fermin Mabulo kan San Fernando, Camarines Sur. Sa kada kaya pagbisita ni Mabulo sa ibang lugar, perming niraraot kani anda pamilya Villafuerte sa simbag ni Congressman Elre Villafuerte. Simple sana sinabi kani na anda banwaan kan San Fernando daima na paasinso ni Mabulo kadakol na mga problema na day natawanin solusyon. Kabali dyan ang problema sa tubig na aral daw kay puwan kan mga tao, problema sa basura na daima nahahakot, huli kan na kawaranin programa sa ginigibo ni Mabulo urog na pag-abot sa sanitary landfill kaya nagdadakol ang tambak na mga basura sa banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Sigun sa mga residentes, haloy nang napabayaan ni Fermin Mabulo ang mga pangangaipo sa laog kan sa indang banwaan. Bago ko ta nasubuot ini, nakikiaram sa ibang lugar urog na sa probinsya, si Mabulo dapat kinakaipuan na asikasun mo na ana mga problema sa laog kan sa indang banwaan sa San Fernando, Camarines Sur na dai kanin nagibo sa siyam na taon na siya nagtukaw bilang alkalde kan banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Uya si Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District, Camarines Sur. Pero iling simbag ko lang ito si Mayor ng Mabol, Mayor ng Siging Hambog. Ako simple lang simbag ko sa iya eh. Kung ang San Fernando mayong tubig inumon, paano niya paano niya maatubang mga taga ibang lugar? Sa diri niyang lugar din niya napaasenso. Ikaduwa, may problema sa basura, di man niyang naayos. Almost 12 years na siyang mayor, naka 3 term na, dating 3 years. Dahil suporta namin. Saka 22 ang barangay sa San Fernando, 19, nakampi po namin Team 1. Pero ang simbag ko, kung sa diri mo ng banwaan, wala ka ng suporta, paano nakakakuha ng suporta sa iba? So, yan ang madali pong mga raot, madali magputik. Si Congressman Elre Villafuerte. Mientras tanto, maluya ang pag-iisip ni Mayor Fermin Mabulo asin sala subuot ang mga paliwanag kani sa mga taga San Fernando, Camarines Sur urog na sa issue kan pagkadaog sa protesta ni Barangay Kapitan Santa Rosa kan Barangay Tagpukol, San Fernando, Camarines Sur kung sa ina nanggana sa protesta kan liwata na bilangon ang buto na nakuha kani ka nakalis na eleksyon. Sinabi ni Mabulo na day subot makakatukaw si Barangay Captain na Santa Rosa kan Tagpukol uli tama apila padaa sinda sa Comelec sa Court of Appeal asin man sa Supreme Court. Sala subuot ang paliwanag ni Mabulo asin maluya ang pagkakaintindi kani. Ang sabi ni Judge, gana si Santa Rosa sa ginibong recount sa pagiging kapitan kan Barangay Tagpukol asin
execution for pending appeal na ang gustong sabihon na pwede na magtukaw sa pwesto si Santa Rosa sa pwesto bilang kapitan mantang nag-aapila ang kalaban o sa Mabulo. O yan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District, Camarines Sur. Ay, in-explicar ko kasi sa tao, medyo mahina lang kasi ang pag-iisip nito ni Mayor Fermin. Sabi niya, hindi raw pwede makaupo yung Santa Rosa, Kapitan Santa Rosa ng Tagpokol dahil nag-appeal pa raw sa COMELEC, ma-appeal pa raw sa Court of Appeal, ma-appeal pa raw sa Supreme Court, haloy pa raw yan. Mahina talaga ang pag-iisip. Kung nagtatanggol si Fermin Mabulo at kanyang mga abogado, mahina ang pag-iisip nyo. Ang sabi ng judge, panalo na si Santa Rosa sa recount at ito, execution pending appeal may order. Alam sabihin niyan, yung order niya pwede na execute habang nag-a-appeal ang kalaban. So ibig sabihin, pwede na po siya magtukaw bilang kapitan habang nag-a-appeal yung laban. So sinasabi niya, hindi raw pwede. Hindi naman, una-una, hindi naman siya abogado. Nag-PMA siya, hindi nga naging general. So, wag siya maghambog baga. So, dapat intindihin niya yan. Pero ano yan parang, di ba may naakusahan sa murder case, di ba? O kagaya niyang isang komentarista na akusahan sa murder case. Nakulong baga siya bago hindi pinapakinggan yung kaso. Tama hindi? Opo. So, ganun din yan. Habang nag-aapila ka, kulong ka. Diba? Habang nag-aapila yung kalaban, pwedeng makatukaw as kapitan. Ganyan yan. Parang sa murder case ni Kabalang. Habang pinapakinggan yung kaso nila, habang nag-aapila siya, sabi ng korte, kulong ka muna. O di yan. Ngayon, ito naman si Kabalang, nangyari na sa kanya yan, naintindihan, yan ang nangyayari. Si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur, maging ang barangay kapitan kan Pamukid kung saan nag-i-star si Fermin Mabulo, daugman sa recount ang kapitan ni Mabulo. Sigun ki Congressman, napalsala subuot ka sibilang kontra sa sarong kapitan kung sa napaboran ang kandidato ni Mabulo. Sa totoo subuot, nadaya si mga nagprotesta. Oli sa pagpailing ninda, nasala si pagbilang kana mga buto. Kung kaya digdiya, si buto para sa kapitan napaduman sa mga kagawad. Si mga nadaya, nagkaigwanin na pagprotesta. Tangani man na magkaigwanin recount kanda buto. Asin sa pagbilang, giraray ka na sambit ng buto sa desisyon kan korte. Ang mga nagprotesta, iyo anang gana. Kaya an order kan korte, magtukaw na sinda bilang iyo. Ang mga nangganang mga barangay kapitan kan Tagpukol, asin barangay kan Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan Kamsur. Ano rin sa recount yan? Gusto ko lang explain, ito si Tagpukol Santa Rosa sa kayo sa Pamukid, napasala ang bilang, puputusin mo nga nadaya sila. Ito naman si Fermin sinasabi, sila raw nadaya. Ang nadaya, yung mga nagprotesta. Nagprotesta sila dahil sa iling ninda, mali ang bilang. Ano nangyari sa bilangan? Meron kasing mga boto para sa kakampi namin, napunta sa barangay Kagawad. Siguro yung nagboboto, hindi nakita, dapat nakalagay kapitan o punong barangay. So, hindi binilang yon ng teacher. So, nagprotesta sila, sabi ng court, binilang yon. So, yun, nanalo. Marami yun. 10, ganyan. So, ang katotohanan, yung nadaya, nagprotesta, ngayon, nanalo. So, sila ang nadaya, hindi yung sinasabing ganyan. So, tayo, ang nangyari sa atin, dinaan natin sa proseso. Nanalo sa tamang proseso. Ngayon, kung sa tingin ng kabila na mali ang desisyon, di mag-apila sila. Pero ang sabi ng korte, habang nag-aapila, pwede na magtukaw yung nagana. So yan ang malinaw na legal na desisyon ng korte na dapat maintindihan ng kalaban. Si Congressman Elry Villafuerte sa entrevista kan 91.9 BBS FM Naga. Ana mga paratanom ninyo, gaan pigkukonsidera ni Congressman Elry Villafuerte na mga bagong bayaning unya na panahon na inihuli man tanamamatian ni Congressman Elry ang grabing pagsakit asin na kapagalan kan mga paratanom ninyo gapon pa sa pagtatanom kanyo pagtalubo sagkod ng sa pagkupras.
nadagdaga ni na kapagalad, hababaan presyo, lugi ang mga paratanom ninyog. Sigun kay Congressman Elry Villafuerte, dapat subuot digdi na langkawan na presyo kan kopra para mada magkaigwanin ganansya ang mga paratanom ninyog. Huli kani, naggibonin programa na bakaluna nin mas mahal na presyo sa laog kan merkado. Anda gobyerno provincial kan Kamara de Sur kung sa inda magibo nin coconut processing facility na mapadali mana ang pag-operara ngunya na taon na asin padagos na pigya titisting na ang mga ikipahe preparasyon sa pag-operar kani kan processing facilities bago matapos ang taon na 2024. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur. Well, una-una, ang mga coconut farmer, bayani yan. Kasi isipin mo, grabing hirap nila para magkapera sila. Isipin mo yan, yung nyog, papatubuin nila. Pag tumubo na, iaanihin nila. Yung iba inaakyat, yung iba sinusungkit yan. Tapos pag naganyan yan, kakayudin nila into shell. Tapos ikokopra nila yung karne, tatanggalan ng moisture, papaulingan, napakadaming proseso, tapos mababa presyo, lugi pa. So, ang pinaka talaga dyan, solusyon ay pataasin ng presyo, bilhin ng mataas na presyo, yung sapat na presyo para mas kumita sila. So, yan ang dinesisyon ng probinsya na bilhin ng mas mataas na presyo sa merkado. Pero paano mabili ng probinsya na mas mataas na presyo? Kailangan i-process yung coconut, yung water na tinatapon, dapat gamitin. Yung shell, pwedeng gamitin. Yung karne, desiccated coconut, pwedeng virgin coconut oil, pwedeng pigain, gawing gatas. So yan ang ginibo na natin at malapit na po magbukas yan, tapos na yung planta, yung tinetesting na po yung mga equipment, may kuryente na. Marami na rin tayo mga buyer na nag-apply. So ano yan, malapit na po. So hopefully in 3 months, kasi kung titingnan mo yung simula nung nagpunta si President Bongbong, nagdoble na po yung equipahe at makina. Kasi nung bumisita siya, hindi pa naman po tapos yan. Kaya nga sabi ng iba, nung nagpunta pa si President Bongbong yan nag-groundbreaking, hindi po, site visit lang po yan. Hindi pa po tayo nag-groundbreak, hindi pa po tayo nag-launching at opening. Kasi pag launching opening, imbitahin natin si PBBM at yung Secretary of Agriculture. So malapit na pong matapos kasi malaking planta po isa po yan sa pinakamalaking planta sa Asia, hindi sa Pilipinas. So tinetesting, inaayos po yan. Pag nag-umpisa yan, makakabili po tayo ng mas mataas na presyo ng coconut. At the same time, para ma-asigurar ang supply, ang probinsya po ay magtatanim ng 1 million na coconut trees every year. Dahil yung mga coconut po natin matatanda na, hindi na po produktibo. So yan po. Si Congressman Elry Villafuerte kanda probinsya ng Kamara de Sur. Saro pang dakulang proyekto na ipapatindog kan gobyerno provincial kan Kamara de Sur and fruit and vegetable processing facilities. Ang gobyerno provincial sa Kamara de Sur sa paagi ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte asinda ni Congressman Elry Villafuerte ang nagtatarabang-tabang tangani man na nadigdi maipatindog na ang fruit and vegetable processing facilities dyan sa Banwaan kan Pili Kamara de Sur na nagkakantidad 250 million pesos. Ini mataunin oportunidad para mabakal nin mas mahal ang mga prutas na mabakal iyo mismo ang gobyerno provincial kan Kamara de Sur kung saan ipoproseso ang mga prutas na pwedeng gibo na ice cream, cake asin chips. Ang mga gulay pwede man na i-vacuum pack para man mas halawig ang sindang buhay na dainararaot. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur. May programa tayo sa fruits and vegetable, baka hindi nyo alam, meron din tayong 250 million na ginastos para magpatayo ng fruit and vegetable processing sa kapit dyan sa may Pili, katabi ng coconut. Ano po yan? Tanganing ang mga nagpapatanom ng fruit, vegetables, pwede na rin yan mas mabakal ng mas mahal ang kaon na presyo, ipoprocess po natin yan. Diba? So, paano ipoprocess? Kung nga rin, ube,
mga matanim ka ng ube, ibibili niya ng probinsya, ipoprocess ube powder na ginagamit pang ice cream, pang cake, sili, pwede ka magpatanim ng sili. Pwede kang i-process yung powder yung ginagamit sa Tabasco, yung hot sauce. Yung ano naman, mangga, pwedeng dried mango. Yung banana, pwedeng yung banana naman, banana chip. Yung mga vegetable po, pwede nating i-vacuum pack para mas matagal. So, yun po ang si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines de Sur sa entrevista kan 91.9 BBS FM Naga. Naitauna kan Departamento kan Edukasyon Bicol ang insentibo kan mga parakawat gikan sa Bicol Region na nagpartisipar sa palarong pambansa duman sa Cebu na nakakuha ni na medalya. Sigun kay Regional Director Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol, 25,000 ang gold, ang silver 5,000 pesos, ang bronze 3,000 pesos. Duman sa mga individual event sa group events kompuesto kan duwa sagkod ng 4 na parakawat, 40,000 ang kada gold, 12 sagkod ng 15 miyembro, 90,000 pesos ang kada gold. Bako lang ang mga gold medalist ang tinaawanin insentibo, kundi ang kada events na naginanahan kan mga atleta nakaresibi man nin tig sa 100 pesos ang mga player. Inabot man nin sarong milyon pesos ang cash na incentive na itinao kan Department of Bicol sa mga parakawat na gikan sa parte kan Bicol na nagpartisipar sa palarong pambansa. Uya si Regional Director Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Ang silver nasa 5,000, as in ang bronze nasa 3,000. Sa mga individual, individual event. Pag group event, 2 to 4, mga nasa 40,000 ang gold. As in ang ito bagang 12 to 15 members, nasa 90,000. So, natautan na po yan. I just do not know kung igwapang dahil nakakuha, pero majority nakakuha naman kan sa indang cash incentives. Duman sa Cebu City at darata na kaito si na hanap ng budget para sa mga magkakaigwaning gold medal sa palarong pambansa. Aduman sa sa mga atleta kasi bako sa ng mga gold medalist ang piksaw anta maning 100 pesos kada event na manggana kada athlete, kaya inabot man kitang almost 1 million. Yan. So ito bagang fun run niyan kang nakaagi. Si Director Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Aper kaya nagtauman ang DepEd Bicol nin cash incentive duman sa mga estudyante na nanggana sa National School Press Conference asin sa National Festival of Talent. Sa first place 3,000 pesos, sa second 2,000 pesos, third place sarong 1,000 piso, and fourth and fifth place 500 pesos, 200,000 pesos ang budget kan DepEd Bicol sa nasambit na nga mga winners kan NSPC asin NSOP. Uya si Director Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Ako lang kami yan, nagtauman kita ng cash incentives na kukuahon kang mga winners sa National School Press Conference asin sa National Festival of Talent. Ang katuyang itatao, so naka first place 3,000, second place 2,000, third place 1,000, at itong fourth and fifth 500 pesos each. Igwamang kita dyan ng budget na na-allocate na more than 200,000 sa mga participants, sa mga winners sa NSPC saka NFOD. Ini baka ang ngunyan palang na simana makukuha sa kasusarong simana palang kita nakapag-decide na taman ni cash incentives. Itong mga agi kasing coaches na nanggana duman sa National Festival of Talents at National Schools Press Conference.
Mientras tanto, pinaglinaw man ni Direktor Sadsad na ang mga insentibo nga itinao sa mga parakawat kan Bicol iyo si mga inisyatibo kan Departamento kan Edukasyon taon-taon kung sa ina nagkakaigwa kan panranda para sa pagtaunin mga o pantao ni na mga insentibo sa mga atleta. Ini sa paagi kan tabang kan gabus na mga maestra kada DepEd sa Bicol Region. Tabang kan komunidad, kabali na ang tabang kan mga miyembros kan na media. Uyaman ang parte kan mga pahayag ni Direktor Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Yan na tigtatautang kas. Yan po ang inisyatibo na ginigibuta every year na kakaigwa kita ng panran para pangtao sa mga atleta at participants sa mga national competition. Nagkataon na igwa kita ng natabangan kita kang gabos na mga maestra as in mga members kang community. Kabali na kamong sa media. Kaya nagkaigwa kita ng dakulang amount. Wow. Dati, ang pigtatauta, 20,000 per gold. Tapos itong record breaker, 5,000. Pero ngunyan, tig-increase ta na ang gold medalist nasa 25,000. Ang record breaker nasa 10,000. Kaya dakula man yan na pang-motivate sa satuyang mga athletes dito sa Bicol na maghinguha as in mag-stay sa satuya. Si Direktor Gilbert Sadsad, ang Regional Director kan DepEd Bicol sa entrevista kan 91.9 PBS FM Naga. Patugang yan ang katiripunan kan mga barata alas 7. Sa pangaranggan sa tema na nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata, yaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pavis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sinong parabarata, si Junel Cuba. Mabalos, kan sa pong pagantabay. Salamat po, mapasatuya pulugod, ang biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.